Tapos kung wala kang kay inana ka nako ang interest yun sa history. Dili yun. Ako. Okay na ako. Kita ka sorry daw malit ko. Dul gid ko sa Ay, ano mo ang public perception nila kay once you say history, it's like Boring. memorizing dates, boring siya. If you take history as a facts, as a squad, pero if you take history as something a story, bitaw yun mismo. For example, that balangay, example lang ng balangay na kuan. if you know the context. Oh, mura kag interested pag siya na topic kung biya. Mayang adlaw, a historic day to everyone. Ako rin si George. Ako si Zel. Ako si Zolen. Ako si Kim. Ako si Ray. And welcome sa History Guys! For today's episode, ay among ansira ninyong mga questions, inyong mga gipang-ask diri sa among channel about the very ancient and historically significant places diri sa Pilipinas, which is ang Butuan. So it is one of the home of the famous Butuan boats, which muna siya gi-preserve, muna siya technologically impressive nga watercraft na nakita diri na found diri sa Southeast Asia. So let's start with the first question. So ang first question, ana si Mark Adrian de la Cruz, can you give us an overview of what the Butuan Balangay boats are and when and where were they discovered? So, British history bitaw sa Balangay or sa pagka-discover bitaw sa Yakay. During 1976 bitaw, ang engineering department bitaw sa Butuan, kay kaplano bitaw sila ng flood control project. Kay baon mo gud ang Butuan, kay dapat man siya sa Butuan bitaw siya kanang dagat bitaw or river, Iwasaw River. And during that sa Masaw bitaw riverside, kay nagkapot man sila dito. Na sila nakalit ng mga plank bitaw kanang tagas. Kanang plank na taas mao nang Butuan number 1. Tapos karon sa 1976, giano bitaw nila gipasa bitaw nila sa National Museum. Tapos kato gitabangan bitaw sa National Museum para i-preserve bitaw to mga nakalog bitaw nila ng mga plank bitaw ng mga ng Butuan boats. Mao to ang brief history bitaw sa pagka-discover bitaw sa Butuan boats o mga balangay. Mao siya. Actually pud ba ako nabasa na natong according pud ni kay Wilfredo Ronquillo kung saan siya kagatrabaho gyapon sa Museum of the Philippines. Tas usa pud siya kanang curator, siya una na curator kay gingon niya same gingon nga ay dagan og claim. Tas same gingon nga napod kanang mga workers daw kay tungod nag-implement nga si flood control. Yes. Kaya tas mo to mga workers nakita og mga planks, wooden planks, ay wooden na mga coffins pod. And napoy uban ga claim nga dili daw siya intended nga kanang excavation bitaw, like ang tuyo to sa mga locals o sa mga pot hunters kay they want to find golds, pero ilang nakita na to una is mga kuan lagi wooden coffin, planks, and after that pila ka years 1976 kay dito din sila nag-start og kuan din dig para sa Tapos pagka 1978 nabuo tayo ng National Museum, which is bitaw sa mga planks bitaw, sa mga boats bitaw siya nag-preserve bitaw. Tapos sa karon kay na siya 11 ka buok bitaw na reported, pero ang nakita pa gyud kay 9. So ang duha mga pila pa ka buok kay gipangano pa bitaw nila. Mao pa karon status bitaw sa mga balangay boats. So question number 2. Gikas kang viewer. Isa na viewers. Kang Jessamay Buntuyan. Ang iyang question kay, what do the Balangays reveal about Butuan maritime trade during the ancient times? So I think ang parang na is kanang Butuan is capable of kanang launching a kanang voyage bitaw throughout Southeast Asia, like for example ang Vietnam ay currently called country nga Vietnam, China, Indonesia kay Trading partner ni siya. oo. Diba? yes. So makita gid nimo na taas gyud siya mabiyahe bitaw, iyang maadto bitaw, iyang maadto. Dili lang siya mong about bitaw kanang mga inter-island Inter-island trading na lang. Tapos ang ano man gud kay sa ano bitaw sa Balangay sa museum bitaw nakita na ako kay Persian bitaw na mga ware bitaw na yung mga fragments bitaw ng Persian earthenware bitaw na makita nimo. So makita gid nimo na bisan aha bitaw ni abot ang mga Balangay even though sa maritime networks. yeah, taas yung maritime network Yes, and bitaw. furthermore, nagkuhan siya ganamit ang trading nga kanang not only sa mga goods kundi ang mga ideas. Ano ba? Nag-exchange. Isa man sa Cultural exchange. isa man sa sa trading kay social and political lang Napoy ang dagan. Napoy ka ng tawag ng marriage alliance, bitaw.
ipadala nila or kanang mga trust. Kabalo pares bitaw sa Sulu bitaw na isa ka tao bitaw sa Sulu nagipadala bitaw sa China kay taganahan bitaw sila. Ingana ba? Pero itong pares ra gyud siya kay makita gyud nimo na ang maritime activity bitaw diri og trading kay active yun siya during sa pre-colonial period. Ato number 2. Number 2, I hope answer na mo. Proceed na sa question number 3 from viewer Ryan James Kabahog. So how do the Balangay trade networks challenge a common belief that ancient trade was only limited to local areas? Kuan. Actually, yun siya question ba no kay mostly mangod sa mga tao ba kay imagine lang nila ang trading kay most kanang kuan lang bitaw ang barter lang bitaw around neighboring countries lang. For example, kung sa study nimo sa study nimo butong similar papers Ikaw nun subanin trade networks. ikaw na nung kuan sa banin trade networks like for example kanang for the highlands of lowlands na mga kuan like sila rin magano ba Barter. but na barter trade pero according sa atong gisulat ni Laura Junker atong 2000 kay kanang ang Butuan daw kay daghan kag evidence ang Butuan nga nag-engage siya sa larger bitaw na trading International. international na so and about mo kay first ang mga balangay boats kay dili lang siya more on kanang for coastal lang or river na naman ang inabuhan niya is naga-cross na gid siya sa for example padulong sa Sulu Sea even sa China Sea itong nakita na kuan nakita na mga goods mga Chinese na kuan Chinese rivers bitaw. Even katong sa Konda na, buto, di ba na may mga evidences na parang ay where sa Persia. Ceramics, Pero danggo. base gap. Kabalo was nakita na bitaw natong sa NMP Butuan kita gid mga ano bitaw Chinese rivers bitaw tapos kanang mga seal bitaw nagikan sa China Ivory seal ba tapos mga porcelain nagikan sa China so makita gid mo na yato gid si ang uban kanya tug China tapos ang Chinese niya diri sa Pilipinas makikita nimo na naay bitaw connection gid. muna siya igingon ba na ang Butuan kay dili lang siya basta murag local ano lang bitaw market Market. Di siya isolated na. di siya kuan like gaano gid siya kanang naga-trade gid siya sa line internationally. So according po sa katong sa UNESCO pud ba kay sa UNESCO Silk Road program ang Butuan daw kay kanang appeal siya sa kanabi tong Maritime Silk Road nga part. Yeah. So basically kanang nalagyo siya kanang from for example ato na time kay travel siya maki-trade sila sa Srivijaya na kuan ato na time kanang sa ni kanang Empire. Empire ba na sila sa una? China Empire. Tapos also sa Champa which is karon modern day nga Vietnam kanang nabot sila kanang trading sa napakita pud sa ilang mga goods nag-exchange. So next, ako yung question no? Na may mga ano, saan ako bitaw? Pwede man ako mapakita sa inyo bitaw mga picture. Kaya naman ko mga picture dito, ikan mga dito. Gmail. So next question from viewer Glenford Morales. Wow, So Morales, no? Yes. When were these boats dated to and how many were found at Butuan Archaeological Site? So, kuan. Ang sa most sa Balangay kay na-dated siya around 10 to 13th century. So, most likely 1,000 years old na din siya. And ang mga scientists nagamit sila og radiocarbon method or kanang radiocarbon dating para ma-determine kung unsa naka-old ang woods. And as of kuan, how many were found na Balangay kay? There are only as you mentioned earlier, 9. 9. Pero 11 reported. Dili ba itong pinakauna ba? Di ba tura gid doon na? Ang Butuan number 1 tapos Oh, ano to? tapos recently lang, dili recent, atong 2022 ay 12 kay nakita ang mother boat. Motherboard tayo. Number 9 to di ba which is Grabe ka ako niya. Which is- Napa siya sa C2. C2 ang tawag. Atong site bitaw na pang ano bitaw sa motherboard. Grabe nakatakot. At tumang dito. Grabe Di nakatakot. ba murag halos nagtipok naman datong Nagtipok siya na ang mga balangay sa riverside dito ng Masaw man ang river. Kung ang motherboard na siya dito, ano ba siya? Wala pa siya di-retrieve bitaw kay ang ano bitaw. Delicate ba yung ano? materials pud mo pud problem niya. Pero mostly na-discover sila sa Barangay Libertad, no? Libertad sa O sa Bayawa. Yeah. O Bayawa. Pero mostly ang katakanan din kay sa Libertad. So dito gibutang bitaw ang side museum sa Sa NMP. museum sa NMP. And So, moving na ta sa question number 5. Sa question ni viewer Alia Montefalco. Nangutana siya, how would you explain the Butuan Balangays in simple terms? And why do archaeologists consider them an important discovery in Philippine history? Well, basically, balangay, di ba, Butuan balangay are quite ka ng ancient wooden boat. Yes. Ancient wooden boats. Yes. And ang
kanang murag ang word gani nga barangay or ang smallest political unit kay murag derive sa balangay, di ba kay ang balangay ba kay murag capable siya nga mo hold og pila ka tao. Ay, bali, naman na sa book ni Scott, di ba? Benjamin Scott. Barangay, 16th century niya na book, gimensionan niya. So kanang murag ongoing debate gyapon kung kanang ang mga balangay ginagamit ba na nila sa pagkuan bitaw pang trade or pang migrate Sa mga tao. Oh. Kabalo ang pilang buok bitaw mga dala bitaw sa kabalangay kay 60 to 30 to 60 na ganyan. Dako gid ay or depende lang sa what type of balangay what type Dili of kay mura ang ano gid sa NMP gid kay ang ilang ano bitaw kay ano gid ang isa ka balangay bitaw tako. Muna normal ra nga balangay. So kung katong modern lugar. Dako gid siya. Dako gid siya. Kaya namin artist depiction bitaw ng balangay dito sa may ano sa NMP dako gid siya bay. Makita niyo and 30 to 60 daw ano dito ingon sa researcher bitaw nila na museum researcher dito si Sir Alvin. 30 to 60 gid yung masulod niya. okay. So murag dira gid gikan ng barangay nga. So makita gid mo na daghan gyud yung mga goods bitan mga ano pabutang. Tapos pila gud daghan goods tapos pila gud ka hours bitaw ang biyahe pila ka adlaw. Makita gid naman sturdy bitaw siya. So Tapos ang archaeologist pud kay murag anang crucial pud ni sa kuan bitaw sa Philippine history kay anang kuan lagi kanang unsa ni murag gidebunk bitaw ang claim nga ang Filipino sa una kay primitive, uncivilized na kay ang kani sa kuan ayon ka William Henry Scott kay kani magyang balangay kay murag dili ra siya kuan bitaw kanang simple lang nga boat or inana but para sa ato nga period kay advanced na gid siya. yes. Dili na siya. Okay. Ang next question natin kay gikan kang viewer, Franz Dominic Ilagan. Uy, kailan? Wala kailan na ba? Gagan mo na. Okay So, ang iyang question kay, how did researchers determine that these boats are over 1,000 years old? kablokan na bay. Kabloka? Atom nang kwat bay. Kanang ang pagdate mangod sa isa ka buton boss bay, gabi na siya ka solid. For example, katong i-mention nyo ganina about sa National Museum of the Philippines and also sa mga studies ni Laxi by kay i-mention niya dito nga ang mga butuan boss daw kay gi-date na siya using carbon dating, radiocarbon dating. Ginatest specifically, ginatest na ang C12, C14 nga para sa mga wooden. Medyo ang process na kay complex kayo so i-drop lang nako ang link diri sa kuan na. Check out the link. So ano na bay kang when ang mga sample for example ang boat 1 Yeah. kay kanang i-test na siya after na kay magawa sa result dito din may balan din kanang pila siya ka years nag-exist. For example to sa boat 1 kay 320 AD napoy uban tong boat 5 mong to nga nahimo siyang 1250 AD or pamonera na Okay. so medyo gadugay mag-test gid na bay. Next po na po yung mga archaeologists na po sila yung mga gigamit nga nga mga techniques aside from C14 nga analysis kay ang mga archaeologists na po sila ginagamit nga technique which is ang stratigraphic nga technique. So ang ginabutan nila is gina-determine nila ang mga layer bitaw for example na ang usa ka boat sa usa ka balangay kay kanang kung usa siya kadugay sa usa siya ka lalom na layer it means po siya inana po siya kadugay. So muna lang ginagamit po na na kanang technique. Next is kanang ilang aside sa kanang technique kay napoy kanang gina-determine nila unsay mga kanang tapad na gamit o unsay mga kanang nangakita bitaw. For example katong nakita tong mga metal shard itong mga shards to sa ceramics na mga kuan nagikan sa trace back pa gyud sa kanang pila ka pila ka tas pila ka ng dynasty even sa kuan so dynasty sa Chinese which is dito din na nagamit ang pagdetermine sa mga kuan sa mga boats. So that's it. The next question is from Leo Gabriel Saniel. So, Iya man na sa akin ni Masen. Bayaw mo. the young question is, what natural signs such as stars, waves, or winds did the Balangay navigators rely on during long-distance voyages? Naday mga natural signs. Mga kaibigan mong to sa Saudi. Diba sa una wala ka magigamit sa una. So Wala. mo gid lang kuan gid like mo rely sa natural nga science bitaw. So
ang pinakauna na kay stars, di ba? Kay or constellations kay ang mga kuan magad sa una ancient civilization or let's say kanang navigators, di ba? Ang ilang gagamiton is constellation tapos Oh, yes. murag maka create na bitaw sila kuan kanang mental na compass tungod lang kanang mo tanaw lang sila sa constellation kabalo na sila kung unsa na nga kuan asa na kadulong kung asa sila Mura ka na bitaw ka ng North Star. Oh. Ay, mo to gigamit sa tulo ka Kingston yan. Gisod. Tama na, ang mga na bitaw. Hindi nga na ana bitaw sa papa niyo mga na. Lolo ba? Si Maui. Sige, bye. kuan pod kanang dara pod na kuan nilang liwa kamalo. So kana si liwa kamalo kay kuan na siya traditional nga kanang traditional nga navigator and kauban pag niya tong mga kuan Polynesian nga voyager nga society kay ilang na kuan murag ilang na hibalan nga ang mga ancient nga navigators pod Okay, ang ginanak- kuan bitaw murag ang ila bitaw gagamiton kay unsa ilang kuan kanang what they see feel or hear man ilang kuan so Puro murag sa Oh. five senses good nila. tapos ang waves pod ang isa pod sa kon kay ang mga waves o ang kuan bitaw kanang mga balod bitaw sa kay kung dagko kay nga balod it means murag napa sila sa tunga-tunga sa kuan sa dagat tapos wala Mo na lang, margina na doon. Na nila. kay ang kung land ba ya bali mo kuan bitaw Magkamili na siya. murag kay kuan bitaw mo act siya as boundary so kung Kita na ako sa kung One Piece, kalma ang kuan kung kalma ang dagat it means na island nga dola na Mo na ginagamit ang society. Kita na ako na sa lumay sa One Piece. tas ang color po sa kuan ba kung blue kayo di Alya. lalaki siya sa blue murag green na murag na Doon na siya. Pero kung brown na, nanaginaan. Liboyan. Pero kung brown na, nanaginaan. Next. Okay. Next question. so next question Dagay gid mo ma-learn bitaw. so next question gikan kang viewer Christine Faye Mendoza So, what analytical methods do archaeologists and maritime scholars use to understand how lost log boats were built and how they function? Grabe ka deep yung question, no? So, pero based lang ako sa kung kuha na ito, field trip mi sa Butuan. Uban ng tato ba? Yeah. Ang ingon sa curator, ang boats nga Butuan ang nandadad to is dili jud na siya 100% accurate mo to kay gigamit ra mag nila ang usay material gigamit sa una. So, di ba? Ingon sila nga gitry nila og replicate ang usa jud ang balang boats na but unfortunately wala sila kita og kanang dual jud nga material to usay gamit sa una. So, mura ra siya gi-renovate ra nila pero as you can see sa katong mga kwan dito sa Butuan na sila kanang full replication jud sa boats. So, dako kayo tong dapit sa river sa tong nga lugar ri. Masaw. Oh, masaw, moto. Same ra nga material pero dili jud kay accurate kung unsa ang balangay so na kay ilang go i-test kung unsa ka paspas ang boats, unsa ka ligon, unsa ka durable bitaw paggamit sa kwan. Kana pong kuan ba tong flashlight technique Oh, ra ba kay kanang na-apply man na siya sa kanang tibok Southeast Asia nga kuan ba kay kana technique dili lang diri sa Pilipinas, dili lang sa Pilipinas kay di ko nga sabi kanang unique na sabi kay wala sila gagamit og kanang ano bitaw o nails sa gagamit like mo na daw gyud sa ropes kita mo ko sa kanang naman ay video by kanang ay documentary gyud sa pagkuan ba like ang kahoy mismo gyud sa pagsulod gyud sa paglock even kanang gyud sa pagkanang rope tano sa rope yun na gyud sa by like Fit gid kay siya Oh, sa panggit. pwede kay imagine nun di mo by like even sa mga dagko kay nabalod pila na ka centuries kay exist bitaw gyapon kay ang aga ano gyapon bitaw kanang magamit gyapon ba unlike sa katong mga barko na with nails na makuan lang is possible na Matayak man. rusted na para pa isang pagkuan or rusted Paano wala sila gagamit biskan even bitaw na anay metal bitaw na exist bitaw sa Pilipinas during the pre-colonial period. Lagi sila gagamit mga lansang kay kabalo mo ng mga pre-colonial people na ang lansang mataya din siya. Tapos lagi naman tawag kay sa dagat maya. Mo nang ang ilang panggamit kay mga camera bitaw. Karon bitaw sa Prone gid siya sa kuan sa barnacles, di ba? Oh yeah. Sana bitaw ka tang paghimo bitaw kung makapunta ka sa ila bitaw na mga buslot na. Tapos diya sa mga buslot kay butang nila tong peg bitaw which is murag siya ano bitaw panglak panglak ko kana murag
lingin bitaw na kahoy bitaw, butan nila na, pagbutan nila dira, tapos butan na pag-ilap plug, ang mga plug, tapos lutan man nila na, mo nang mupikit bitaw sila, tapos i-supplementary nila kay kanang mga baka bitaw, kanang hikot nila para mas muligon bitaw ang balangay bitaw, mo nang Bali ba kung unsa lang na silang environment, mo ilang mura mo makita ginagamit. mo kung sa material bitaw sa balangay kung saan ilang material na ginagamit, mo ilang available na na mga materials and So tong kahoy gyud tong kahoy ila pang kuanon kwaon. kanang mga Magader. kumpara nila, mga panggagar nila, kanang purpose bitaw ng mga kahoy bitaw. Ang ano mo sa una, ang kahoy na lagi pang ang kahoy bitaw na ipangdamit ko sa balangay kay dongon. Kabalo man dongon. Wala. Dongon daw. Murag ano na sana sa Butuan. Pero sa further study, ang nag-ingon na nara, mahogani, mayanan mga kahoy bitaw. Tapos makita hindi mo natarpas dito sa mga kahoy. Kanang murag dito agikan pati sing diri kanang Kuya ho. Makita niya butuan number 1. Kita niya, tagas din siya. Murag wala siya bitaw. Isa ka sa bitaw, wala siya giputol-putol. Mano kita niya. Literal gyud sa gid ano. Makitaan din mo siya na grabe yung katagas bitaw na. Pag putol nila sa kahoy, i-slice ra nila, gitalpak dayon. Ano na yung makita dito, kung may imagine, Ako siya gyud mag-frame niya ba, mo gyud frame kung niya. meron na siyang frame. Makita niyo siya sa model bitaw. Nakita mo ka doon, sir, di ba? Tama. Ito matama. Murag makita yun siya. Tagpas kayo siya dito. Tapos ang router bitaw, grabe katako. Tapos murag nakakontribute din na siya sa kalig-on, di ba? Kanang wala iputol-putol. Oh, wala ka putol-putol kay ano naman siya, isar man siya. Okay. So mo na siya yung reason nga no, wala sila ni adapt bitaw sa kuan nga mo gamit na og nails, especially sa western nga kuan or sa other nga countries nga nagamit na og mga iron nails. Sige, next question from viewer Kyle Benedict Rimolo. Remolo. Sa hospital ng school. Naki. Ano to? Sige, yung question is, how did participating in Balangay voyages influence a person's social standing or status in early Butuan society? Paano maging social climber? So, being part of a Balangay crew give you a big respect. You know why? 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 Kay of course, dili man tanan tao makapila na. Kay of course, you needed skills and bravery o usa pa trust sa community. So if ang people makita sila sa mga napil ka sa ilang crew, they saw you as someone reliable. So muna siya ang reason nga nag-form sila og kanong elite maritime group. Kay if the more ka nga dagang kag voyages nga pilon, the more ka nga maka-earn og status sa society. So what if kuan by like kanang namay klase man ang balangay. Tapos for example kay kanang siya na magdagdag yapon siya sa status if siya na kanang balangay kay for trading lang siya kay for migration na purposes kasi klase ba siya kuan ba. So kuan siya ba kanang nasa kanang kanya-kanyang reason nga nang appeal sila or balag wala kay balag normal na tao kay maka-appeal na voyage dili gid. Dapat digit pwede dapat na jud kay kanang jud. Naki-title. Para kung ikaw guro. Kasi magataga na ang dato. Ikaw ano ba? Kasi magataga na ang leader, ang dato, or ang tag-iya sa balanay. Kasi tag-iya sa balanay. Katong kuan, na-effect na pa sir. Dato na ba na? Radya. Radya or dato? Radya. Katong pre-colonial daw nato nga Kasi where katong ningon sila nga ang kanang mga dato or dili siya dato nga matug China pero i-acknowledge sa i-recognize siya sa emperor bitas China para mahimo siyang dato which is maka-improve ang iyang solo man na. Diba? so tulo na wala yung Status. status one. Wala ko sa sa Butuan. Pero sa solo, nakadungog ko, at sa Okay. Okay, next. So moving on sa next question sa tong viewer na si May Lorraine Tampos. Manguta na siya. There are still debates about Balangay. So, where they come from, how far they traveled, and what they saw about early trade, and what are some of the scholarly disagreements today. Well, daghan man debate sa ayong sa balangay kay Charlie Kirk. Ang isa ba na kay katong kang Ligaya Laksina, 'di ba kay katong radio carbon dating sila sina. kay katong yung radio carbon dating or katong C14 nga ilang gi tas kay inconsistent pagid kay itong mga result kay That time. ranging that time Complete, incomplete. considering kuan katong nga mga result kay gikuan to atong 1970s to 80s tapos ang kuan mo gidato kay ang result ato kay ang mga
kanang dates or kanus ato na exist to nga mga balangay kay ranging from 4th century to 13 murag lagyo bitaw kayo kuan gap Dago i. kunya murag isa ra sa kuan ang kanang Pero imagine mo ba nga from buta na to 4th century to 12th 13th century kay kanang even though lahi-lahi na sa era pero nganong same man gyapon sila say design or techniques na gigamit sa pagbarko. So continue gyapon siya sa debate karon. munang ongoing gid siya nga debate Going to reach siya. tas isa pod kay katong kang gikan sa historian na si Ramon Villegas o si Dr. Jesus Peralta Oo, okay. kay magbase gid siya sa construction kay dili ka makaingon og balangay na siya kay dapat mong ka ng imo pang tanan yun sa na pag-construct nga boat ay ka makaingon kung balangay ba gyud na siya. So, okay. Tapos isa po kay katong trade routes bitaw. Ito naman siya na kanina mo rin naman siya mo kanina pa. Di ba na may nakitaan nga mga wares from Persia yan na. Oh, Persia. Murag ang going debate gapon na siya kung ang balangay ba ni abot na siya dito kalayo Or goods. Ang yari kay ang goods. Malawak ang ginailang regional. No, murag parehas bitaw sa mga other item magikan sa line so ang debate kung pag-import na i-import naman siya or ang balangay yun ato mismo. Yan na siya. So, next question. Gikan kang viewer, Aaron Miguel sa Vandal. Nagagaw. So, ang iyang question, there's scholarly debate about whether Butuan was simply a trading entrepot or the capital of maritime polity called the Calaga Butuan. Green Crescent. So, Kanang do bitaw kan debate bitaw na ikampo na trading entrepot bitaw siya kanang trading spot ra bitaw siya and na isa ka kampo na siya kay kingdom din siya. Ang sa kampo bitaw ng trading entrepot nagingon nila na ang Butuan daw kay essentially marketplace bitaw siya. Labi na sa mga Chinese bitaw kay gibang trade ng mga Chinese dira kay mga goods like beeswax, mga porcelain, mga ceramics, mga na ilang makita bitaw na and sa makita nila na isa siya sa marketplace bitaw diri sa sa Pilipinas saka bitaw one of the biggest marketplace like bitaw na may mga marketplace gyapon diri sa Pilipinas like Sulu, Tondo, Kingdom of Tondo. Tapos sa Songbay na si bitaw na may mga Chinese scripture bitaw. Gingon po ni sa ni Ate Ira bitaw sa National Museum. Then karon siya dito. Ngayon siya na kanang nakita bitaw sa Chinese scripture na Putuan or pangalan sa Butuan. Nakita nila na Butuan bitaw. Butuan. Tapos sa Ivory Seal bitaw ng na may sila National Cultural Treasure bitaw. Kanang Ivory Seal gikan na sa lain nasod na makakita na bitaw nakita na writings bitaw na nakabutang Buthban bitaw. Buthban nga na bitaw pag-pronounce pero siya Sravajaya bitaw or nga na bitaw na tapos sa kingdom naman kay on the other hand kay nakita nila na ang Butuan daw kay part daw siya sa isa ka kingdom na ang pangalan kay Calaga Butuan Crescent. Pero pwede siya tawagon na Calaga Kingdom bitaw. So, nagya po yung mga debates bitaw kung unsa yung siya. A kingdom ba? Or isa ka maritime trading o entrepot lang siya. Mga tayo, daga pa yung mga debate na di pa bitaw. Di pa kasulti karon. Okay, nice. So, next question kay gikan kang viewer Ralph Steven Abad. Question niya, why are some boats still burned underground instead of fully excavated? Ay, kuan mo kung nabay kay dagan jaygon bitaw mo na yung na misunderstood or mukha sa mga tao kay ngayon sa lang anong dili na lang kanang ipa-excavate dili na sa pangkuaon tag sa tagsa para mas dagan tag discover sa mga kuan. Ano mo according kay ni Ronquillo kay di-mention niya kaning mga boats kay they were preserved tungod kay waterlogged sila na kuan. So basically kanang mga boats kay nasa sa under bitaw sa kanang underground bitaw for how many centuries. So if kaon na nimo siya diretso kay nay possible nga magubaw mabukag siya o makuan siya. So ang gina-practice sa kanang
sa NMP. NMP kay conversation C2 in C2 it Ay, means dito. it means kanang if nadra kay dili niya labtan kay Yeah. it takes pamanggod og kanang something procedures or mga kanang technique, for example kanang if mag full excavation manggod mo kay need siya kana bitong Mga- huge asa gamit ito sa huge funding po gikan So, sa kung ni Sir Lahog nga, mahal yun daw kayo. Oh, Yeah, kana- yung legit bitaw ka kay dapat ano gid ka funded, well funded yun bitaw. So, muna siya ngayon na need po siya ka ng specialized na mga treatment. So, basically, if wala ka ng mga gamit, is jud kayo. So, hindi siya basta-basta kuan bitaw, Ma-excavate. So, it needs some procedures yun. So, yeah, mo siya, di siya basta-basta, may ng mga tao nga, ano daw, dili ka na, waon bitaw diretso. So, Mao nang nagi siya process para makuha siya. yes. So, next question, according kay Juliana Isabel Ortega. Grabe Grabe, naman. sa ngalan, no? So, there's currently debate about the function of the 25-meter vessel. Katong motherboat, Motherboat. 25-meter to meter to nakita tong 2012. Was it a trade ship, migration vessel, or ceremonial flagship na kuan? So, tulo siya kabuk debate So gyapon siya. first of all, natani mo yung length which is 25 meters. So, saan ang kataas ang 25 meter? So, kung mayroon ka nga ka ng, kung mayroon ka nga ka ng ceremonial, like for example, sa kasal, sa ba, pang Pang trade. Trade or ay pang ceremonial lang siya nga kind of aspect like for example pang kasal ba siya Patay. pampatay. So kung nanay mo ang 25 meter nga katason dako ra kay siya para ana bitaw nga Yeah. na yung mga other debates dali mo isa to nga nainingon nga kuan siya kanang trading vessel or kanang tawag na migration Vessel. po. So it siguro it depends po siya sa giunsa siya paggamit kay mura mo siya dili siya kaman mo na mga sinauna nga mga Bangka. bitaw Garakuwa which is kanang Worship man siya. intended siya para sa war bitaw. bali mong kuan is laylay siya application. Pwede siya magamit for trading. Pwede mo siya gamiton for migration if if needed. Ano bitaw? Oh, yes. Depende sa situation po na kuan. For example, ito sa Bisaya, Karakowa man si kuan. Napos mong ito isa tong Sa ano, sa Sulu, ang sa mga sama badger bitaw kayo, nila kay Lepa. Lepa ang tawag nila. Na giklase na ni Ma'am Celine kung atong biyag gipasulat bitaw niya kung sa kalayan bitaw sa Lepa o sa Balanghay. Sa ano mo sa Lepa kay moron sa pang fishing bitaw tapos kirahan ng mga sama dila. Pero nabasa na ko na ba sa book ni kuan ba ni Scott Bay ang kanadong atong 20 ay kanang mga native boats daw kay it's for convoy bitay something kanang seto ka nagali ka na mag-trade ba for trade kuan bitaw katulad 25 meters nga kuan daw nga boat. So gi-mention niya dito siyang book na di na kanang possible nga katong 25 meters na mga kadang kay for trading gid daw siya di siya subject for migration. So laylay sila kuan claim. Kaya kung trade ba yan, daghan din. Yeah. Dagan ng mga goods bitaw mo ko. Mo adto lugar kag China nya nagabayad bago kay palit ka. Sa dili mo ano nito mo. Pundog kayo. Bukat kayo. Yeah. Okay, that's Nice. Moving on sa ato ang new question sa ato ang loyal viewer na si Christian J. Manalo. Wow, si Manalo. Ayan, nangutana siya. Dawag ni Permi. Jose Manalo. So, nangutana siya kung how do the Balangay discoveries change the way we tell the story of pre-colonial Philippine history, especially regarding maritime trade and regional connections. So kuan ba if mag-base ta sa kanang kuan bitaw kanang old textbook or let's say mga colonial nga narrative ang pre-colonial Philippines daw that time kay something primitive bitaw same sa atong istorya kanina something primitive or something dili advanced ang ilang technology or isolated sila but pinaagi aning pagkuan according kay Junker 2020 ang Butuan daw kay according sa iyang book kay ang Butuan daw kay kanang it was already a cosmopolitan nga trading hub so it means nga wala pa nagabot ang mga Spanish sa Pilipinas that time kay active na ang Butuan ng trading for example tungod sa pag-discover sa Butuan kanang dito nakita nga sa Butuan Balangay boats na dito nakita nga ang Butuan di kay na sila ilang own technology how to build a mga boats kay sama sa gingon sa mga kwan kay so wala pa daw dito sa kabulong mo trade. Next is kay kanang ga-engage na international nga diplomacy ang kwan
ang sang mga taga Butuan kay na sila makag-trade na sila, for example dito sa Chinese, for example dito sa Srivijaya, dito sa Champa. China, sa Champa, even sa Champa katong modern day Vietnam na karon. Yeah. Lastly, ang kuan pod kanang according sa UNESCO, ang Butuan daw kay ato na time kay apil na sa maritime networks ay sa kanang Southeast Asia Maritime na Network. So instead of saying Philippines nga nag-start daw ang history or nag-start daw ang pag-trade sa Philippines atong 1521 pag-abot sa kuan, Spaniard. pag-abot sa mga Spaniards, na dapat makita nato na pinagi sa kaning Butuan boats is like kanang nanagid tayo own identity bitaw. So yeah. So next question, according kay Roxanne Claire Dizon. Yeah, what mga ngalan oy. So according sa Chinese Song Dynasty records mention diplomatic missions from Butuan or Butuan. Yeah. What do these records reveal about Butuan's political status? So, kuha na to, katong sa Chinese Song Dynasty records kay kato daw 1001 AD or Common Era. Common Era. Common Era after that. Okay. Katong envoy nilang kuan Li Yihan og ni Jamanen kay ilang bitaw gi-describe ang Butuan or Butuan karon. Ilang gi-describe nga small Hindu kingdom or with kuan kanang Buddhist na monarchy. So okay. ang pag-describe sa Butuan sa una. Tapos ang kuan pod kanang napuntoy si Raja Killing kay neto bitaw siya China. Tapos ang iya bitaw kuan kanang nag-request siya kuan ba kanang So items or goods? nag-request siya same bitaw nga Status. status like equal. So murag dira pod gi kuan bitaw murag dira pod ma-prove nga ang kuan sa una, ang Butuan sa una kay dili lang siya minor na territory bitaw pero murag equal na siya sa in terms sa powers ba or Sa international na other international. Like Gusto naman siya peer to peer na gid. Dili siya kuan lang kanang under lang ano. something gamay lang sila. Yeah. So muna yung ikuan. Tapos sa kuan pod kay nipod sila nga Raja Killing kay gakuan po niya siya kanang persistent bitaw ilang diplomacy kay With annually kay kuan murag deploy bitaw siya og kuan mga kanang 4 ka mission siguro ganana kanang in terms sa diplomacy interact sa international or neighboring countries. So ang kuan pa ang gi-reveal po ng political structure aning kuan kaning Chinese records kay di ba katong giingon nila kay ang pag-describe nila sa Butuan kay Hindu kingdom, small Hindu kingdom with Buddhist monarchy. So ang political structure ani kay murag Rajanate bitaw siya. Na sila centralized na Raja assisted with doctors. So dili pa gid siya kanang So Raja sa taas. ay dili gid siya kanang dato na jud ang chief nila. So Raja sa taas. Tapos mga dato dayon. So kung kibali kung wala bitaw na undang bitaw ang maritime bitaw more on mag-Rajanate gyapon ang Butuan. Tapos ang atong dito bitaw na religion kay more on Hinduism gyapon. Okay mo. Kung wala siya, kung tapos kung wala gyapon na undang bitaw ang maritime, murag mas mo level gyapon siya because sa mga peers bitaw yung mga lain international neighbors bitaw kung wala na undang ang pagka maritime nato. Yes. Okay. So next question. Gikan kang Kurt Angelo Pedaranga. Paderanga. Tara na siya para dito makancel or sa YouTube Dito or social media. So next question. Gikan kang Kurt Angelo Paderanga. Oh, So, yung question kay some researchers argue the lost long tradition represents technological conservatism. What is the counter argument showing it was optimal adaptation? So medyo technical kayo, no? So I think ang yan ko na is kanang gi-optimize nimo ang kanang advantages sa kanang bitawng traditional or kanang conservative approach pag build og ship kay if lang tanan mo kanang mga panahon man god kanang mga
sana siya nga century. 8 to 30th century kay nag-exist naman gud ang kanang mga metalworking, especially sa Visayan, and then napay mga inter-island na kanang trading. So, grabe ka impossible nga kanang wala nadala ang kanang metalworking sila unsan paggamit sa mga pako, unsan paggamit sa ay mga kanang mga metalworking nga integrate sa paghimo og shipbuilding sa ship or ng shipbuilding. So I think ang ilang gusto na is i-optimize bitaw ang advantages sa pagkanang, for example, kung batangan yung mga metal or any iron nga makadapat bitaw sa ship kay murag Mas maganda. una dali madawat like rust, di ba, dagan bataya, dagan mga barnacles, mga milit. So I think murag ilang gigamit bitaw nga kanang i-avoid ang mga metalworking nga i-apply sa Para shipbuilding. ang longevity bitaw sa isa ka buntuan. Yes. So, dili lagi siya matawag na conservative sila, pero Parang practical yun sila. Practicality yun sila kaysa sa conservatism ito. Okay, pwede man sila mo adapt sa itong di ba? Sa workings, pero wala lagi pili kaya mas They chose more not efficient man mas ma-longevitize man ang one boat and mas Given na mo na, mutang ko lagi, gabi ka do na practices, no? From Okay. 3rd to 12th, Tradition na ba yan na siya? Tradition na gid siya. Murag isa po sa reason siguro na kailangan mag-train or kanang specialize na ng bagong ways baging mga boat bitaw kay kung gamit ka kanang widely used or widely shown nga kanang method sa paghinog siya overrated. Tapos kung gamit pud kag mga bakal, di ba, kay murag mas makadagdag na pud sa kako. O sa wave, which is makadugang siya kanang drag weight sa anong waves. Kaya ang balangay pud Rafael, di ba, kay murag known pud siya sa speed na yun. Dimension, yes. Siya lang lightweight yun. Moto, grabe ka na sa imong tubag, Kim. Okay, next question. Gikan ka viewer Cedric Ramon Ponce. Uy, Ponce. Ponce. In really? Ang iyang question. What's the biggest beefsteak What's the biggest challenge in preserving 1,000-year-old wooden boats? Biggest challenge. Obviously, wood decay, di ba? Kaya once wood ma-expose sa air or makuan ba siya, wood decay siya after being buried for over 1,000 years. Ano yung ba kanang muna nang nitabo na preserve sila kay nasa sa waterlogged kay Waterlogged. kay mamatay mo gud ang something say term na bacteria or kana if wala oxygen. So mo muna ang kuan kana if mo po na reason nga nung dili basta-basta excavate ang kanang Saka, saka Sa kahoy. Dimension man. mention nga niya. kay ma-expose ma-deteriorate siya paspas. So So, bitaw ka, kay ang pag-preserve giya ko bitaw sa NMP, kay maka-base ang temperature bitaw kay gyapon siya Yeah, usap yun na rin, no? sa ka item. Like ato na internship ko kay i-monitor gid na ako ang bitaw kay namo ko dito sa may sa archaeological gallery which is naka-display ang butuan na ko siya kung sa temperature bitaw niya ako gid siyang ipang kana i-observe gid na ako tapos Ang damay kuan. dili Twice. kana siya siya diriya Built-in. tapos kada 10:30 or 2 ginawa siya observe kung itaas ba ang temperature ni ubos mo nang So, importante gyud very ang yung expensive yung preserve Expensive. ka wooden artifacts, no? kay need man nimog mga instrument bitaw mga instrument tapos ang paglimpyo bitaw sa iya kay sa karang delicate mo siya ang need mo gyud mo na sa iya kay kung magamit kag brush dapat animal hair bitaw Animal hair. kay para murag bitaw buhok nato na ba para dili siya maguba mas scratch tapos kana mga bitaw kana murag kana bitaw sa talinga bitaw panlimpyo kana sa mga gagmay Pwede na. tapos di mo siya tayhupon kana namay sila yung mga instrument bitaw na hanging bitaw mo nang panlimpyo mekanika siya kana preventive cleaning ang tawag sa iya kung maglimpyo ka ng mga ingana na butang kay ang sa preventive cleaning tapos nasa siya kana moto preventive cleaning So napos mo na kanang murag one of the challenges sa pag-preserve din sa Challenges So paglimpyo tapos ang Butuan Museum mangud kay murag out of fund bitaw para magano mo na ang uban mga material kay gipang nila sa repository dito nila gipang-preserve kay di na nila Hindi na makaya sa budget. magawas wala yung mga budget pang limpyo bitaw pang preserve nga na Mali pag-sweldo ni Moray. Okay, next is from Shaira Nicole Paglinawan. So, yung question is, aside from goods, what kinds of knowledge
techniques or cultural skills were exchanged through balangay trade interactions. So we all know dili lang goods ang ilang ilang i-trade. So nag-share pa na sila og kanang culture and both building building techniques building. o farming o weaving methods na natako na ko na sa akong research recently seminar paper nga higaw ng diba trading man sila. Yes. So dili lang goods ang ilang i-trade although napoy kuan ang mga ilang mga skills o ilang mga belief o ilang mga kuan kanang mga goods o kanang even religious beliefs. Center man nagali cross cross cultural. cross exchange cross collaboration ang collaboration kanang wala magpasa-pasa sila sa skill when people travel o nag-exchange mo sila og kanang kuan. So ang mga balangay voyages kana maka-help jud sila og kuan spread knowledge sa ato ang society. So possible ba na naputay na kuan napasa sa ilaha? Naputay napasa. Yeah. Both building. You're being given pa lang pa ito ng lash lag technique. Given pa lang na kana is imagine na siya ginagamit sa whole Southeast Asia na kuan nga technique but makita po nimo sa di ba to diri sa kuan Butuan is Balangay. Sa Visayan nga tong worship niya is kuan Karakuwa, another lash lag technique na pod. Katong sa another tong pagcargo gyapon sa Visayan I forgot the name na kuan. Sulog yapon, nagyapon na. Planation nga for lepa. Which is lash lag gyapon ang technique. Taon, sasama nila ako. Kaya parehas man sila, research man ako na kung sa differences nila o sa ano bitaw, sa differences and similarities. Nga mas na ni Sir Alvin dito sa National Museum. Para silang building bitaw, paghimo bitaw. So imagine mo pila siya ka century na preserve na techniques. So or tawag siya tradition na gyud siya. Kaya pa lamang kayo na dalaga po nila karon. Okay, sige. Next question. So, finally, moving on to our very last question. Our lucky winner sa ato ang viewer na si Joshua Reniel Dominguez. Grabe lang, Ngalan, rare Pokemon. So, nakita na siya, how do media, museums, and tourism or local communities shape public perceptions of the Balangay and what more can be done? So, di ba kana ang balangay kay despite being nakuha na siya na na-declare siya National Cultural Treasure atong 1987 tapos na kuha po siya katong 2015 po na declare siya as a national vault, di ba? Yes. Kay ang mga dagan gyapon kay mga Filipino bitang murag kanang wala gyapon alam alam kayo kanang mga boats na Philippine boats sa una. Kailan ako mo bitaw kay Vinta. Vinta din naman ako. Binta gyud ang common magod ang common. Honestly, bisan pag ako katong wala ko nag-history. Di ba wala gyud alam ring balangay, wala ko alam man Karakowa. Even ikaw first year college ka kabalo ka balay ka. College wala gyud alam. So, Ano ba na ako? dara pa lang. Murag nagay kakulangan bitaw sa Pag-spread information. pag-propagate sa information about sa kanang national heritage sa kwan. Particularly kaning sa Butuan Balangay. Yes. So ang positive influence pala ni kay napoy mga kwan bitaw kanang museum. For example, for instance, ang sa Butuan, di ba? Yes. Butuan, tapos napoy Balangay Shrine, di ba? Yes. Ang Balangay Shrine. And katupong kang Art Valdez patong sa 2009 o 2011 kay katong gihimo niya nga replika. Replika To show nga kung saan pa lang ayun. we have a boat that precedes Viking ships. Yeah. Ganana bitaw nga. So dana yang kana description sa unang dili kita primitive lang inana. Delegate ano? Gitantan gid ang ginga sa Spanish. They expected na. So basically nandipang. Nagdibang katong mga gingon na we're primitive, we have no technology, wala tay inana, we're secluded from the other neighboring. Yes. So Tapos ang kuan lang gid ang challenges po dani is kanang murag kuan bitaw kay siya. Kanang ang media coverage kay for example kung wala ka nag-skill kita kung wala tayong skill history di ba dili kita ma-expose ani informations. So sa challenges pud kay kanang bitang media coverage kay murag sporadic ra siya kanang Sporadic.
kana dili kita makakuan ba kanang for example kung ikaw kung kita wala ta na wala History. History. Ito kabalong. Ito ba ito sa information? Ano tayo ikuan ba? tapos kung wala kang kita inana ka dako ang interest jud sa history Dili yun. dili kita Kung ako, taga-story daw, manglit ko. Doon ko sa... Ay, ano mo ang public perception nila kay once you say history, it's like Boring. memorizing dates, boring siya. If you take history as a facts, as a squan, pero if you take history as a something a story, bitaw yun mismo. For example, that balangay, example lang ng balangay na kuan. If you know the context. Oh, mura kag interested pag kayo siya na topic pag biya. So, dili na siya basta dates lang or yeah. Ako nang, ingon bitaw sa uban case, ang least favorite bitaw na subject bitaw sa elementary or high school kay Kasi sa duha na gyud ko math o kalpan kay ang ato kay grabe daw kakapoy mag-memorize bitaw. So mo to na marag na ikakulangan ang department of Next episode na. next episode. tapos kwan like di ba ang for example sa textbooks or na media Yeah. coverage kay ang kwan gud kay based siya ba Yeah, dili siya. based dili gid siya Magbata ka ba? ang history gud ana ba murag Something. kung sa tong na highlight ana nga period kay murag tayo lang ipangbutang Yes. so Ano siya itawag na history from below. History from below. So, kato. Unsa may kuan kanang para sa inyo ha, murag unsa may maka kuan para kanang Wrap up gid ning atong kahilid Andre or yeah. Ay para sa inyo ha, ben. So, kani para sa inyo ha, unsa may kuan para murag kuan bitaw ni mas spread Mas spread ang mas ma-propagate yung mga I think mas mag-fund mas mo funded bitaw ang atong mga bitaw kanang mga educational bitaw like DepEd mga eskwelahan o mga other bitaw lugar like museums bitaw fundan gyud siya ng mga na even private bitaw fundan siya ng mga government biskan kinsa ng mga tao ba para mas mulambo bitaw ang iyang bitaw yang network bitaw and mas spread bitaw siya kulang mo siya kanagid kwarta na gid ang Kwarta, yes. para mas mo Oh, aside mo na ba as a student, ikaw, for example, as a student yun kay, we need to bring the history closer yun sa public. Yes. We need to teach, we need to pod nga kanang give some information pod nga kanang even though ginagmay lang but like makuan niya po nila, makontain niya po nilang knowledge ba all throughout. mo nakatagan which ninyo mo yun ang purpose sa public history. Yeah. mo nakatagan ninyo trabaho Simple but memorable. Introduce history sa public pero without kanang more complexity complexity sa mga more kanang ma-digest bitaw na ang na-learn bitaw sa National Museum Dili siya i-oversimplify kun pero kung sa sa context bitaw Hindi importante bitaw ma-distort, ma-distort. yeah Nakapun nga sweldo. So I guess that's it sa mga question and answer episode diri sa History. So guys, if you enjoyed ang podcast, thank you sa pagpaminaw. Feel free sa pag-like, share, and subscribe. And if na pa mo yung mga gusto i-question or gusto na mo i-topic next is comment lang mo sa muang channel. Bakit So, gusto ba ninyo mag-question about Comment down below. okay. next topic lang ako international history ba singalahan mo Okay. Stay tuned. stay tuned lang Bye-bye! Yun, that's